Paano nga ba gamitin yung manual exposure ni Sony ZV-E10? Example natin tong Gundam ulit. Makikita nyo dito 1/400 yung shutter speed, aperture is 8.0, tapos ISO 2.5. Huwag nyo pansinin to. Ito yung exposure. Naka-negative 2 kasi madilim. Pag 0, ibig sabihin naka-neutral yung exposure niya. Yung liwanag niya kumbaga, eksakto lang kapag naka-0. So paano nga ba mapapaliwanag yung ganitong shot kapag ganitong gabi na, madilim na, ilaw lang ng kwarto talaga to. Ayan, nakikita nyo naman. Ayan yung liwanag sa kwarto. Tapos ito siya sa camera. Ibig sabihin mali yung setting kasi ang dilim diba? So unang gagawin natin, isa lang naman yung subject natin at hindi gumagalaw. Gagawin kong 60 etong shutter speed kasi hindi naman siya gumagalaw O diba, ang liwanag agad. Isa pang adjustment na pwede natin gawin is yung aperture. Isa lang kasi siya. Yung 8.0 na aperture, pang group shot yan or pang wide. Yan yung hindi blurry yung background or yung mga katabi niyang subject. So gagawin nating pinaka lowest 3.5. Kaso, ngayon, sobrang liwanag naman, di ba? Kasi, si ISO 2.5, sobrang taas. So, kailangan natin ibaba. Gagawin natin kung 1,250. Yan, sakto na siya sa akin. Pero si exposure, sabi niya, madilim pa, -1. Dadagdag pala tayo. Ayan, 0.7, 0.3, ayan, 0. Ibig sabihin, ganyan yung natural light niya. Sakto yung exposure niya, nakabalance na. Ganun lang yung paggamit ng manual exposure. I-adjust nyo lang lagi. Unang-unang adjustment na ginagawa ko yung shutter speed. Next yung aperture. Last kong ina-adjust si ISO. Kaya si ISO para sa mga beginner, mas maganda kung naka-auto na lang.